Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. 2025 midterm elections. Sa entrevista sa Campo Crame, sinabi ni Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP ECG spokesperson Police Lieutenant Walin May Arancillo na kaibanan sa mga biktima ang duwang alkalde. Sarong bukal asin na sarong barangay kapitan gikan sa Region 6, Region 13, Region 2 asin Region 1 na. Nagkapira sa inda na ka-experience ni na panaratak ka online na. Panghuma sa sayan na pamilya asin na huma nin panaraot sa sayan mga propriedades. Tulos sa mga insidente na sampaan ni nagkasumentas na padagos pang iniimbestigaran ang nasaro. Ang mga suspetsado ang natubang na sa kaso na paglapas sa anti-cybercrime law o cybercrime law. Mientras tanto, pinag-report man ni Lieutenant Arancillo na may tulong nagpapawarak ni ng fake news ang binabantayan ka na anti-cybercrime group. Pagiramdom ka na anti-cybercrime group sa publiko na maging responsable sa paggamit ka na social media. Mantangan si Sayma naman na dakop nagpapawarak nin mga saltong informasyon asin na nanraraot online na pwedeng maampang sa magakanigong kaso. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal, Vice Presidente Sara Duterte di makatender sa mga aktibidad para sa araw ng Davao. Binagapayag ka na Office of the Vice President na ninulis sa mga nangyayari. Kasumpay sa pagkaka-arestar kidating Presidente Rodrigo Duterte. Kakampi mo. Network News. Dahil na magkakatender si Vice Presidente Sara Duterte sa mga aktibidad ka na araw ng Davao. Ini ang pinagapaluwas na impormasyon ka na Office of the Vice President matapos na magsunod ang Vice Presidente. Pasiring sa Netherlands na kanina personal na alalayan ang nasa iyan ama. Ang pag-celebrar kan araw ng Davao ang nakatalaan na mangyari sa Marso 16 sundong 17. Dako na sa pinaggadauman na matender si Vice Presidente Sara Duterte matapos ang pagbisita sa nasyon kan Hong Kong. Sa ngunyan na may pang pinapaluwas na impormasyon ang Office of the Vice President kung na rin mabalik sa nasyon ang Vice Presidente. 7 minutos sa makalis na alas 5 na pagkaagabi na manong report gikan sa satuyan mga pagiriba sa luwas. Nadakop na nag-ikit nin na Metro Metro Naga Water District o MNWD. Sinampaan ni nagkaso 5 metrong nawara ka na Lunes itinuga pa kan sospitsado. Detalyas kan Barata Maiko Garcia. Ipinahayag ni Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, Deputy Spokesperson Canaga City Police Office, na formal nang sinampahan ng reklamo sa piskalya si alias Jake kan kanaman Camarines Sur huli sa pag-iikit kini ning water meter kang Metro Naga Water District dyan sa Urban Kiborak. Susug kay Aguilion ang suspect 6 na beses na palang nakulong. Huli sa kaparehong kaso sinangyari ka na kaging aldaw ang pampito na kaining kaso. Si mga previous cases na kani qualified theft, robbery with intimidation, pati na theft. Nakakalos ng subutini hulita nakaparol, probation o na di-dismiss ang kaso uli sa kawaran interes ka mga biktima na idiretso ang reklamo alagad na sa jurisdiksyon na dayan kan korte ka may mandasin na magkikinibukayan. Kan bisitahan man kang MNWD ang suspect inako sa sainda na bakoy ng premier best na nakomiter ang siring na paniikit susugli Chapi de la Cruz tagapagtaram kang Water District inako kan suspect ang pagkuha kang 2 metro dyan sa Urban Kiburak asin dawa day maninapot pati si nawawarang 5 metro ka nagtalikod ng Lunes siya mandang nagkuha. Uli kini nanindugan naman manamiento kang Metropolitan Naga Water District na magsampaning magkakanigong kaso laban sa suspect maski pa nangangaipo
ang nadakop na persona huli dahil sa sobrang kapagtiusan. Dagdag na bareta sa labi lokal po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa Michael Garcia sabi naman ng report sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga barata, balikan niya ito na detalyes ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. Pagkakarestar dating Presidente Rodrigo Duterte, pwede siya na magdaranin kumpiyansa para sa mga kapitalista sa nasyon. Pinagpayag din dating Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP Governor at singunya na Global Source Partners sa Philippines Country Analyst Diwa Ginigundo. Nadawa pwede siya na magdaranin pagkadit sa financial market ang pagkarestar dating Presidente Rodrigo Duterte. Pwede siya manining mag-abot sa paglangkaw ka na kumpiyansa kan mga kapitalista sa nasyon. Sa sarong entrevista sinabi ni Ginigundo na daw pwede siya na magdaranin na disturbance and presenting issue. Kan pagkakarestar ka na International Criminal Court o ICC sa dating Presidente. Sa iya sa ng pagkakarkulo pwede siya inin magresulta sa paglaog ni na long-term investments. Patutuo subot inina da ikinokonsentikan gobyerno ang subot paglapas sa diretso sa humanos. Paliwanag pa kan dating opisyal ka na Bangko Sentral ka na Pilipinas. Ang napag-arestar sa dating presidente ang pwede sir makainkaminaring mas kadakol na investor sinulita pinapailing kay ni na pinapapusog ka nasyon ang rule of law asin na pusugan ka na pangamital sa Pilipinas. Kaya kinakay po na subot na pag-andaman kan gobyerno ang posibleng temporaryong negatibong epekto sa ekonomiya kan mga protestang isasagibo kan kampo ni Duterte rog na kung ini ang mahaloy. Tanganing da ini makapiktar sa merkado. Importante man na subot ang epektibong komunikasyon kan gobyerno sa publiko tanganing ipaliwanag ang mga desisyon kani asin mamantener ang katrangkiluhan sa laduman kan mga investors. 11 minutos sa makalisan na alas 5 na pagkagas sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal na paman giraray. Salud ni dating Presidente Rodrigo Duterte, binabantayan man kan Dr. asin nurse ka na Philippine National Police. Kakampi mo, Network News. Padagos na binabantayan ka na Philippine National Police ang kamugtakan ka na salud ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Inipon pa ka na siya sa Villamor Air Base sundo sa sayang paggalupad matapos na maarestano na. Kasampay ka na kaso nga crimes against humanity sa International Criminal Court. Pinagakompirma rin ni PNP spokesperson at sina Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jane Pardo. Laigot tindang minomonitor ang nasalud kan dating presidente. Pero sa sayan na personal na nurse, nagpadaraman na PNP ni nasarong doktor asin sarong nurse tanganing sigurohon na tultul na sa iyang kondisyon na mentras nasa biyay pasiring sa Dahig, Netherlands. Objeto kayo na regular na maaraman ang nakamugtakan ni Duterte antes siya na dagos naman na maihatod sa iyang destinasyon. Naihatod na, nagabot na duman sa Netherlands. Mangigirumduman na nagpapayag din na pagkontra na pamilya sin kampo kan dating presidente sa ginibong pag-arestar urug nang may naka-schedule na subot na konsultasyon sa doktor minuli sa iyang helang na diabetes. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal, Department of Social Welfare and Development o DSWD papakusugon pa ang Peace and Development Initiative sa conflict vulnerable areas duman sa Negros Occidental. Papakusugon pa ka na Department of Social Welfare and Development o DSWD ang implementasyon kan payapa at masaganang pamayanan upamana program sa Negros Occidental para sa taon na 2026. Sa meeting ninda DSWD Undersecretary Alan Tanhusay asin Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson.
pinagatukaraan na progreso kan na Peace and Development Initiative sa rarom kan na programa. Target ka na DSWD na ipasunodaan na paman na program sa 142 na conflict vulnerable areas sa probinsya. Naguyon na inisama sa maiwas na katrangkiluan na security agenda ka na gobyerno na sinisiguro na anapis sa effort ang ipapalis sa mga nawawaranin na benepisyo para sa dagos naman ka na pag-asenso ka na sa indan na pamilya. Kakampi mo Network News. Budget para sa Marawid Seeds victims compensation ng programa inabot na sa 3.2 bilyon de pesos. Pinag-anunsya ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na inabot na sa sobra sa 3.2 bilyon de pesos. Ang pinagtagamang pundukan ng gobyerno para sa Marawid Seeds victims compensation program pon kaninian na kriaron ka na taon na 2022. Sigon ki Pimentel, miyembro ka na Committee on Public Accounts, kaiba ng digdian na dugang na 1.15 bilyon de pesos na pinagtagama sa iraron ka na 2025 General Appropriations Law. Pera pa sa 1.13 bilyon na de pesos na pera pa sa 1.13 bilyon na de pesos kan taon 2024 asin ang painot na 0 bilyon kan taon 2023. Base sa report ka na Marawi Compensation na Board kan Marso 3. Taon na 2025 nasa 2.28 bilyon de pesos na ang kantidad kan claims ang nasindang naaprubaran na. Kabilugan na 1,304 nga claims na aprobaran mentas na 223 na claims man na consolidate para sa nangangaipuhan. Sharing man mga co-owners sa mga naaprobaran na claims sa 842 milyon na de pesos ang naibariwas na sa 496 na claimants na may average na 1.7 milyon kada claim. Obeto ka na programa na magkataon ng kompensasyon na pinansyal sa mga litimo nga may pagrugaring nin mga residensya, komersyal asin na cultural na apropriedades na raot o kaya nawasak sa Marawi Seeds. Sakop man na kani ang mga pribado ng mga pagrurugaring na ginaba para sa pagpapakaray kan na syudad. Sharing man ang kompensasyon sa mga binarawian nin na buhay o kaya sa mga pamilya kan mga binarawian nin na buhay. Ang nasambit ng programa ang pinag-krear sa irarom ka na Republic Act number 11696 o kaya man ang Marawi Seeds Victims Compensation Law of 2022. Kakampi mo Network News. Pinagalauman ka na Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang posibilidad ka na sa rong joint venture kay banan ang Taipei Bio-Innovation Park kan na Taiwan. Sigon ki SBMA Chairman asin Administrator Eduardo C. Alinio, nagahanga siya sa mga pasilidad kan na Taipei Bio-Innovation Park sa lado kan na biotechnology asin biomedical science kan magbisita siya dahil palang naloy naman sa Taipei. Dugang pa ni Alinyo siguron ka na SBMA na ang mga plano nga pang ang pagpapaiwasan na base man sa sinan mga programa sina objetibo. Kaiba na ni Alinyo sa tulong aldaw na biyay sa Taiwan sinda SBMA Director sa Roel Jan Kabigting. Sina Chodoro del Rosario, sina Senior Deputy Administrator Ramon Agregado. Sa imbitasyon man na kan Century Development Corporation o CDC. Pero sa TBIP, nagbisita man ang delegasyon sa Pigtong tanganing mailing man ang bagong patindugon na processing plant kan Amos Burger sa Pingtong Agricultural Biotechnology Park. May sobra sa 110 na kumpanya sa laog kan Pingatong Biotechnology Park na nakatutok man sa value-added natural products and agriculture.
Kaibanan man ana livestock biotechnology asin iba pa. Na kompesto ni nasaro nga maiwas na supply chain na may makusog na epekto sa pangkinaban na merkado. Mientras tanto, sigon man ki SBDMC President Willie Wang. Obeto ka na pag-imbitar sa SB may ang ipahiling. O tanganing ipahiling ang kainot-inoting Belt Operate Transfer Development Project ang Taiwan para man sa industriya ka na biotechnology asin na pag umagbukas ng mga oportunidad para sa posibleng joint venture. Disenebe minutos sa makalis ang alas 5 na pagkaga sa Kakampi Network News. Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta, balikan niya to ang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta sa lado nasyonal. Pagaluwas sa nasyon ni Vice Presidente Sara Duterte, pinagatugutan kan Office of the President. Nagapaluwas ni na Travel Authority and Office of the President ka nagtalikod na pagkamanggi Marso 11. Tanganin na tugutan si Vice President Sara Duterte na makali sa nasyon kan na Pilipinas sin na mabisita si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasunod pa maninikan na pagkakaristar sa iyang ama, tanganin na mag-atubang sa International Criminal Court. Dinulis sa mga reklamo ni na crimes against humanity. On magigirumduman nga kan nasudmang pagkaaga kinumpirmar kan Office of the Vice President na biyahing Amsterdam na ang Vice Presidente. Sigon ki Undersecretary Claire Castro, alas 8 ni na pagkabanggikan magpaluwas sin Travel Authority ang opisina kan na Presidente na nagtataonin na pagtugot ki Vice President Sara na makaluwas sa nasyon kan na Pilipinas. Dahil lang subota tulos na ibaba sa Philippine Communication o Presidential Communication Office ang impormasyon na ninulis sa confidential at sinbiglaan na dokumento. Departamento ka na Justisya pinaghirit na o pinagpipirit na nasunod na ley sa pag-arestar kinating Presidente Rodrigo Duterte. Ipinipirit ka na Departamento ka Justisya o DOJ na nasunod na domestic as in international legal procedures sa pag-arestar ki dating Presidente Rodrigo Duterte asin na pinagsiguro man ang due process asin na pagprotektar sa sayan mga diretsos. Sigon ki DOJ spokesperson na Assistant Secretary Maiko Clavano, sa irarom ka na Section 17 ka Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and other crimes against humanity, pwede sir na isurrender kan Pilipinas ang sisayman na suspitsado o akusado sa magakadigong International Court. Sa ibong ka na pagkalas ka na Pilipinas sa International Criminal Court kan taon 2019. Manatilido na membro ang nasyon nga kan Interpol. Kakampi mo Network News. Asin na isinaggibo ang pag-arestar ka ng mga Pilipinong law enforcement agents sa bilang parte kang kooperasyon sa international community. Naging natultol asin na matrangkilo man ang ginibong pag-arestar rin ulit nasunod ka na law enforcement agencies and due process siring man ang lay. 22 minutos sa makalis na oras na alas 5 din na pagkaga dugangan niya to na bareta sa lado lokal. Mayong nangyaring iro protesta sa Sudaling Naga sa loob ni na 24 oras matapos na arestaron si dating Presidente Rodrigo Duterte kang Interpol. Detalyas ka na baleta, balikan niya ito ang dinya ni Maiko Garcia. Naka-heightened alert ang Philippine National Police sa interong nasyon matapos na arestaron kang Interpol si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte huli sa crimes against humanity. Ang kapulisan man sa Siyudad Canaga igwa naman ng action plan sa pirang hakbang in kaso magkondusir ng mga hero protesta sa pagdiwat kay Deputy Spokesman Police Staff Sergeant Roberto Aguilion preparadong i-deploy ang reactionary standby support force kan NCPO in kaso may maghero protesta sa mga plaza asin tinampo sa Siyudad Canaga yung tanganing mamantinirang pasi orden sa lugar. So far daas sa loob ng 24 oras
may nangyaring protesta sa Naga ali sa mga progresibong grupo, pamilya kang nabiktima ng EJK o hali sa mga FPRRD supporters. Maging sa opisina kang City Hall, may manda nag-apply ng siring na programa. Ang RSSF o Reactionary Standby Support Force, yan si mga office personnel sa gabos na estasyones kang PNP Naga, pati na dyan sa Barlin. Ang maluwas anumaon na oras sa irarumandakang heightened alert status, bawal daang mag-leave ang mga pulis asin kinakaipuan na mag-report sa oras din duty. Dagdag na bareta sa Lado Lokal po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa Sir Michael Garcia. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya na mga barata, balikan niya to na detalyes ka na sa tuya na mga barata sa lado nasyonal. Kinontra ka nagkapilan mga kongrestaan na mga kritiko kan administrasyon na binabasol ang gobyerno sa pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Pagirumdum ni Assistant Majority Leader Jude Asedre. Bako na presenting administrasyon ang nagdasun na din na kaso sa dating ulaban sa dating presidente. Irit pa niya bako man ang gobyerno ang nagsabi nin hurry up sa International Criminal Court para parikason ang pagpaluwas nin mandamiento de aresto. Mismong ang dating presidente subot ang nagsabi kay hininulita baka day na siya maabutan na. Sabi pa niya dapat hilingon na lang ini bilang pagkakataon kan dating presidente na maipaabot o kaya man maipayag man ang sa iyang lado. Para kay Assistant Majority Leader Jill Bongalon. Dahil patas na akusaran ang presenting administrasyon na yuan may pakanakan na pag-arestar. Urog na ang kaso ang pinagsunad kan mismo mga biktima kan na madugong war on drugs na ginibukan na panahon na nakatukaw pa si Duterte bilang presidente. Ginibo lang naman na subot kan na Pilipinas na sa tuyong obligasyon na makipagtabangan sa Interpol. Well, tama ni Deputy Majority Leader Jude Asedre. Tano taday magibong identifikaron kan mga taga-suporta ni Duterte na ang mga biktima kan extrajudicial killings. Nagsunod din na kaso imbis na itao na pagbasol sa presenting administrasyon. Hiling niya ililis lang nga nindaan isyu asinday mabanggit ang mga biktima kan EJ kininulitan nagigilty sinda sa sindan mga ginibo. Sabi pa ka na kongresista na si Jude Asedre. Senador Bato de la Rosa andam na magsunod kay dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa dahig. Andam si Senador Ronald Bato de la Rosa na magsunod kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa dahig kung ang kaso dai maobra ang gabos na legal remedies na pwede sa nindang gibuhon. Sa kaluluwas lang na payag ni de la Rosa. Kakampi mo. Kasod mga pagkapon. Kung sinabi niyang kung nagibo na lindaan na gabos na legal remedy asin na managos ang pag-arestar sa saiyakan na International Criminal Court o ICC. Ang andaman na subot siya na magsunod kay Duterte sa dahig. Tanganin na atamanon man ang dating presidente duman. Abo naman na subot kan na senador na magsapo pa sa iyan na pamilya o kaya magsakit pa sa iyang pamilya. Mientras tanto sa sarong entrevista kasod mga pagkahapon kinompirmar ni De La Rosa na yaon pa siya digdi sa nasyon ka na Pilipinas. Sa katotohanan na sa presente subot na sa agosan na sina Surigao area na senador na. Pinagatanan na doon pa kan senador na dahil siya nagtatago asin naging sibot lang siya sa pagpapakaray ka na sindang petisyon sa Korte Suprema. Sinabi pa ni Senador Bato na sarot sa mga hiniling niya ang napakikipag-ulay kay Senate President Chis Escudero. Tanganing maraman kung ano ang magigibok ang leader kan Senado, tanganing dahil siya maarestar ka na International Criminal Court. Sa nguyan na base sa impormasyon kan Senador, bayo pa subot ni na mandamiento de aresto ang ICC kontra sa iya. Asin na dagos pa man subot ang sa iyan na pangangampanya.
Apat na kolorom na lulunadan na dakop ka na DOTR sa ikduman sa probinsya ka na Laguna. Apat na pribadong lulunadan o bikulo ang na-impound ka na Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC. Sa pinagkondukta ng anti-colorum operation duman sa Calamba, Laguna. Pinagsagibang operasyon na Kansai Special Operations Group sa pagkikipagtabangan ka na Philippine Coast Guard asin na Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sigon sa SAIC, apat na temporary operating permits o kaya man TAPS ang pinag-issue sa mga embelto na driver ninulis sa mga paglapas. Kaibanan sa mga nagkadaragopan na tulong Toyota Ace van asin sa rong Nissan na illegal na ginagamit bilang pampaserong lununadan mayon magakanigon na prangkesa. Ana mga ini ang mga embelto na driver na pinagpapamultasin na posibleng bawion na sa indang rehistro. Kakampi mo Network News. Alas 5:30 ni na pagkaga, mabelta mga tugang na sa tuyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Kuya mo na nagkapirang Pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Sa banuan ka na presentasyon na Kamara ni Surnod ma, petsa 14 ka na presenting bulan na. Matapos na mga ini imbitaran ka na COMELEC ka presentasyon na para sa candidates sa briefing. Ini ang ginakapayagan ni Mr. Arnel Añoñevo, election officer ka na presentasyon na Camarines Sur. Susog pa sa election officer party ka na importanteng pag-uurlayan sa sinambitan na pagtitripon. Kaibanan ang mga aspirante sa Mayo 12 taon 2025 nga pirilian sa sinambit ng Banuan. Iyo ang dai asin dapat sa nanggibuhon kan mga kandidato paggapuon kan karampanyan sa lokal na posisyon sa Marso 28 presenting taon. Kaibanan digdian na pagkabit kan mga campaign posters sa mga designadong mga lugar asin tamang tamanyo kang campaign materials. Ang mga nakapalaman sa kontrabigay campaign na pinagtutulod ka na COMELEC kaibanan na mga ayon sa kang gobyerno, siringman na pribadong grupo. Mayor na objektibo ka na kampanyang inikan COMELEC iyon mapugulan ang lagduan na barakalan asin pagpabakal din boto para sa maabot na pirilian sa Mayong unya na taon na susugpaki election officer Arnel Añoñevo. Siguro ka na Bureau of Fire Protection sa Banuan ka na sa ngay Camarines Sur. Na bastante pa para sa mga posibleng pag-responde ang supply ng tubig sa sendang ipatura sa ibong kan na eksperyensyahan. Kana Banuan ang kakulangan ng tubig, nagkapira kaya sa mga lugar nagkakaigwapan ng pagpakaray sa mga tubo na inagian kan tubig. Enot naman na pinagpapayag kan na lokal na ipikutibo kan na Banuan na sa ngay Camarines Sur. Na dati na nga problema na deforestation o ang pagkakalbukan na kabukidan rason sa mga illegal o ninulis sa mga illegal laging activity. Kung kaya dakula pa man gari ang problema sa supply ng tubig sa Banuan ka na sa ngay Camarines Sur. Kakampi mo Network News. Sa entrevista kaya Senior Fire Officer 3 Christine Ayubo, Officer in Charge ka na sa ngay Bureau of Fire Protection. Apera sa panunin na tubig ang tangki asin-ansinan mga fire truck pinagsiguro makain hindi magkakaproblema sa tubig. Ang masa iniling na lang ninda urog nangunya na Fire Prevention Month na wala toong kasulo. Iyo ang mga dangling wire na saro sa mga nakakaatraso sa saindang operasyon apera pa sa mga barangay na harayo. Sa presente na lang pinagalat na lang na may ginakasimbagan kan barangay para sa linya kan kuryente matapos maipaabot ang concern sa pag-obserbar man ka na fire prevention. Nagkakaiguanin oplan na ligtas na pamayanan sa nagkapirang barangay o ang pagtutok-dukon na pano ang tamang pag-responde pagadani na kalayo asin na pag-iingat kontra sa kasulo. Liwat man na nagkapagirumdum ang opisyal na ibitara na magkasulo o maging alerto urog na ngunyan na zero fire incident pa ang Banuan kan sa ngay Camarines Sur.
45 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaga sa iba pang detalyas ka na situyan na mga barata sa lado nasyonal. O balikan niya ito ang mga barata sa lado nasyonal. Kapiglinaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bako ang International Criminal Court o ICC. Ang tinabangan ka na gobyerno para may serbian mandamiento de aresto kidating Presidente Rodrigo Duterte kundi ang Interpol. Pinagatonan doon ka na Presidente na iguanin na commitment ang gobyerno sa Interpol na dapat sunodon. Ninulit akong day ni gigibuhon ang day na ninda tatabangan ang Pilipinas para lamagon ang mga puganting Pilipino sa ibang nasyon. Sa sayang pagkatubang sa media, sinabi ka na Presidente na nakaali na ang eroplano na nagdara kay Duterte duman sa Dahig, Netherlands. Kadagatalikod na pagkabanggi aldaw ni Martes tanganing atubangon ang kasong crimes against humanity. Kasumpay ka na sa iyan madugong war on drugs kansyaan na Presidente pagkanasyon. Sinabi pa ni Presidente Marcos Jr. na naresibi niya ang kopya ka na mandamiento de aresto kan ICC. Alas 3 ni na mag-uumagahon kan aldaw ni na Martes. Kakampi mo Network News. Asin na pinasunod na plano base man sa napagkasunduan na. Pinagasiguro man ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John B. Crimolla. Natataw na nindanin na digital copy ng mandamiento de aresto ang Presidential Commission's Office para magamit bilang reference kan na publiko. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal, tuminugpa na sa The Netherlands. Ang eroplano na kung nasa inlunad si dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagabot ang eroplano alas 4:54 rin pagkapon sa Dahig o alas 11:54 rin pagkabanggi oras sa Pilipinas sa Marso 12. Dadaron ang dating Presidente sa Dahig Penitentiary Institution o kaya man na Siwinigan na Prison. Kaiba na ni Duterte si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea, sarong nurse asin sarong personal assistant. Pero dito minugpa naman na pasiring sa o naglayog naman na pasiring sa The Netherlands si Vice Presidente Sara Duterte. Mientras na inaprobaran kan Kamara ang travel request ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte. Poon na Marso 12 sundong Abril 15 ngunya na taon na. Sa video na ipinost sa iyang Facebook page, nagtaunin minsay ang dating Presidente. Asin sinabi na dahil magalit ang gabos asin okay man lang siya. Pinagalaw mo na subot niya ang halabang legal proceedings. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal paman giraray, day pinagtugutan ng kan Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Ang kagada ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na house arrest. Sa ibinabang nga desisyon ni acting presiding judge sa Reynilda Estacio Montesa, kasod Marso 12. Mayong merito o mayo ni na importansya ang argumento kay ni na ipinagpresentar sa korte. Natubang man si Kibuloy. Kakampi mo Network News. O natubang man sa kaso nga human na trafficking asin na panlulugo si Kibuloy. 49 minutos sa makalis na oras na alas 5 ni napagkaga sa iba pang detalyas ka na stuyan na mga barata. Areta sa lado nasyonal paman na giraray, dating Presidente Rodrigo Duterte pinagdataonan ninta mga tensyon gikan sa pagsunod din na ICC warrant sagod sa pag-ali sa nasyon ka na Pilipinas, sabi ka na palasyo ka na Malacanang. Dahil basta-basta na ginapagtrato ka na gobyerno kidating Presidente Rodrigo Duterte ka nagtalikod na aldaw Marso 11. Po na ka na implementar digdi na arrest warrant ka na International Criminal Court o ICC
Sondo sa pagmantiner kay ni sa Villamor Air Base sa sinsagkod sa makalinis sa nasyon ka na Pilipinas sa pasiring sa Dahig. Sigon kay Communication na Undersecretary Claire Castro, pinagataw na ning atensyon na si Duterte bilang sarong Pilipino at bilang dating nga presidente kan Republika kan na Pilipinas. Kompleto subotan na kaibanan kan dating nga presidente pon sa mga doktora si nurse sagod sa iyan na mga abogado kaya mayong katotohanan. Ang sahot ka nagkapira na pinag-imutan inini na medical na atensyon. Kasumpay man sa mga kaagadan na darawon sa ospital si Duterte, sabi ni Undersecretary Castro, sinunod lang ka na gobyerno ang pinakauring abiso ka na doktor na ilingon o naghihiling sa dating presidente sinday naman ini nailingan ni na tulos ng pangaipuhan na darawon na sa ospital. Mientras tanto, mga pagduda na posibleng military action na matapos ang pag-arestar kay dating Presidente Duterte, mayudan ni nabasehan sigon sa Pers Armada kan na Pilipinas. Pinagpaimutikan na kan Pers Armada kan na Pilipinas o AFP ang anuman na mga posibilidad na military action sa nasyon. Kakampi mo Network News. Ini matapos na pagpapaluwas ni na mandamiento de aresto ka na International Criminal Court o ICC kidating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kaso nga crimes against humanity. Sa sarong nga payag sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franz Margareta Padilla na ang pag-arestar sa dating presidente ang issue ka na law enforcement as in bakong direktang responsibilidad kan Pers Armada ka na Pilipinas. Sigon pa kay Padilla daw mantenido na yaon sa toltol ang seguridad sa nasyon. Padagos na binabantayan ka na Pers Armada ka na Pilipinas ang sitwasyon asin andam na magasimbag sa anuman na huma sa katrangkiluhan. Pinagasiguro man ka na AFP na mantenido sindang profesional asin na loyal sa chain of command asin sa nasyon. Nangapudan pa man ang Pers Armada ka na Pilipinas sa publiko na maging kalmado asin na ipasunod ang mga liyes ka na gobyerno. Minutos sa makalisan na oras na alas 5 na pagkagabalikan niya to na detalyes ka na sa tuyan na mga bareta. Seripon niya to ibapan mga bareta sa lado lokal. Mayo pa nga probado nga taon na prosopesto para sa nguyan na taon 2025 ang lokal na gobyerno ka na banuanin si Ruma Camarines Sur. Iyon ang pigka-kompirmar ni Consiala Floresa Antibola pamayo ka na Committee on Finance and Appropriation sa sanggunian na bayan ka na si Ruma Camarines Sur. Sosog ki Antibola mayor na naging ulang nga para day tulos sa maaprobaran ang na-propose na 2025 annual budget. Kada lokal na gobyerno kan si Ruma yung naabalang nga pag-sumiter kan opisina kan lokal na hepe ekutibo kan na proponido nga local climate change adaptation na program o LCAP. Sa sanggunian bayan na sagkod sa ngunyan na padagos pang pigdadangog sa Committee on Environmental Protection na pinapamayuan ni Consial Roselo Abad, aspirante bilang vice-alkalde sa Lindungkan na Timuan na si Ruma. Sosog ki Antibola ko na dai maaprobaran na sinambit na proponido nga taon na prosopesto kan lokal na gobyerno. Kakampi mo Network News. Sagod sa Marso 31 ngunyan na taon na lokal na gobyerno ka na banuan ka na si Ruma ang maoperar sa pagikan na reenacted na budget. Sinabi pa ni Consial Antibola na sa pagkabala ka na pag-aprobar ka na sinambit na taon na budget, itinatawaan na pagbasa sa sanggunian bayan mentras na nagkaiguanin ka pabayaan. Iyo ang alkalde ka na banuan ka na si Ruma Camarines Sur. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal na pinapalikas ng implementasyon ka na Farm to Market Road ang obeto ka na Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering o BAFE.
sa irarom ka na Department of Agriculture tanganing mapagusog ang sektor kan agrikultura. Sosog kay Buffy Director Baldwin Jalyorina ang farm to market roads ang sarong suway na proyekto gikan sa DPWH sa lagad may higot na koordinasyon science ang ini. Dawa nga pundo ang gikan sa Departamento kan Agrikultura ang Departamento kan Obras sa Publika sa Highways o DPWH. Iyo ang nanginginutan sa construction mentras na ang Buffy man ang nagsusuperbisar sa pag-aaram asin pag-aprobar kan mga proyekto. Sigon pa kay Jalyorina, iguaning 14 milyon na hektaryang umahan sa nasyon na. Nakonsain sa kada 110 na hektarya na nangangaipuhanin sa nung kilometro ng tinampo. Sa presente, di pa ini natatapos sa kabanga na target. Sa 2025 o ngayon na taon na 2025. Sobra sa 33 bilyon na pesos na fundo ang pinagtatagama sa farm to market roads. Na kung saan pinagkakarkulo ni Jalyorina na kung nga madudoble ni sa 30 bilyon na pesos kada taon. Posible nga matapos ang proyekto sa laog nin 15 taon. Sitwasyon sa nasyon na pangeneral na matrangkilo matapos ang pagbiyahe ni dating Presidente Duterte sa dahig Netherlands. Generally peaceful ang sitwasyon sa nasyon na matapos na magbiyahe si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte pasiring sa dahig Netherlands. Kakampi mo Network News. Tanganing nga atubangon na nasa iyang kasong crimes against humanity. Sigon kay Philippine National Police PNP Chief Police General Romel Francisco Marbella. Padagos na minomonitor ka na Philippine National Police ang sitwasyon at sinakandam sinan magasimbag sa anuman na posibleng pangyayari. Pinagasiguro man niya nga may bastante na person na PNP tanganing mantineron ang katrangkiluhan na sinasiguridad sa enterong nasyon. Makikirumduman ay binandera ka na PNP ang nasendang alert status sa heightened alert status sa enterong nasyon na pon pa kanagatalikod na aldaw. Sangon niya naman tinidong kontrolado pa man ginaren sitwasyon sa enterong nasyon na sigun pa sa pamayukan Philippine National Police. Agarahay ka na illegal na drug situation sa Pilipinas na pinag-uurgulo ka ng gobyerno sa international stage na. Pinag-uurgulo ni Justice Secretary Jesus Rimulyan padagos sa pagrahay ka na illegal drug situation sa nasyon ka na Pilipinas na. Urog na nga padagos ang pag-uros ka numero ng mga individual na nagagamit ka sa nasyon na. Press briefing sa Palasyo ka na Malacanang. Sinabi ni Communications sa Undersecretary Claire Castro na ang sekretaryo ka na Justice Department ang minarepresentar sa Pilipinas sa ika-68 session kan United Nations Commission on Narcotics Drugs sa Austria. Sa pangyayaring ini pinag-urgulyo man subot kang gobyerno ang holistic approach ka na Marcos administration sa problema sa illegal na droga sa nasyon. Sa paagiman ka na mas sa pagtutok at pagkataon ng atensyon sa prevention measures kontra sa illegal na droga. Kaiba na nadigdian edukasyon asin na rehabilitation na programs para man sa mga nalululong o kaya man ay ginsugapan sa pinagpapangalad na droga. Nahiling man nasabot ang magayon na resulta kan mga lakdang na inikan gobyerno sa 2023 National Survey on Drug Abuse in the Philippines. Nako na sa ina poon na ugikan man sa 1.67 milyon na drug abusers na nairehistro kan taon 2019 o minuros na ini sa 1.47 milyon na kaining taon na 2023. Kakampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pa na barata sa Senado Nasyonal, pinaglinaw ni Commission on Elections Chairman George Garcia na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang mantinidong kandidato. Kasi na pwede sir na maiboto sa balota sagkod na mayong anunsyo sagkod na mayo na anunsyo na siya ang diskwalipikado na.
Kasumpay man ini sa pagkakaristar kan dating nga Presidente Banggi Kanal Downin Martes sa pagiman kan mandamiento de aresto na pinag-implementar ka na international o na pinag-paluwas ka na International Criminal Court o ICC. Dugang pa ni Garcia posible pa man giraray na mailihir bilang opisyal kan na opisyal ang kandidatong naatubang sa pagkakakulong o mayo sa Pilipinas. Sagod na mayo nga formal na diskwalifikasyon sa sarong nga kandidato. Kung na siya na manggana pwede man sindan ni taunanin pagbistukan Comelec birang nanggana sa posisyon. Sa sarong kondisyon na mayo nga final disqualification o daw ano nga proklamasyon in pagpugol sa pagkakailihira. Magigirom duman na si dating nga Presidente Duterte nagdadalagan o kaya man aspirante bilang alkalde sa siyudad kan Davao. Una minuto makalis ang alas 6 ni na pagkaaga. Mabeltan na sa tuyan na mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Antabayanan ang mga bareta na ipapaabot kan sa tuyan mga Kakamping Radyo. Ang DWEB Cam Source sa Rinconada area, ang 91.9 na BBS FM Naga. Siringman na sa tuyan mga pagiriba sa Kakampi Partido. Mabeltan sa tuyan na pagbabareta. Uya mo na nagkapiran pagirumdom. Kakampi Network News. Mayor Wilfredo Cuba Aribaw-Liba nag-facilitate kan pag-distribute nin 16 na native na mga baka sa Delusar Small Coconut Farmers Organization na ginibo kasudma Marso 12, 2025. Ang sabi ng okasyon nangyari sa Social Hall kan Barangay Delusar o sa Delusar Banao, Iriga City sa pagikan City Veterinary Office na pinapanginutan ni Dr. Mark Kevin Barriola. Ang inisyatiba siguna kay Mayor Alex Oliva may katuyo na suportaran ang lokal mga paraoma para man maparambong pa ang sendang livestock resources as in makontribute sa sabing pagiging sustainable kan agrikultura sa siyudad as in man ang pag-uswag kan ekonomiya. Presente man sa nasabi ng distribution is in the Vice Mayor Edsel Dimewat, Konsehal Danreb Nacario Abunite, Atty. Marlon Terrado, ang Regional Manager kan Philippine Coconut Authority na pinagrepresentar ni Senior Juan Luna, Acting Division Chief 1 as in Jocelyn B. Borjon, Sciences and Specialist 2, gikan sa Bureau of Animal Industry. DWEBFF Rinconada sa Kakampi Network News. Nagdagantan barata sa lada lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. 750 na mga kahubinisan ang mga nakaresibin in Livelihood Assistance Program hali sa lokal na gobyerno kan Banwaan na nabwa sa lidato ni Atty. Mayor Per Simbulan. Kaibanan ang Local Youth Development Office sa pamamayo kaani na si Mr. Christian Angelo Oñate kung sain iyo ang naging katuwang kan lokal na gobyerno para marealisar ang saro sa magayon na programa na Livelihood Assistance for Youth Indigent sa Banwaan na nabwa. Kung sain ginigibo ang mga payout kan programa para sa kahubinisan taon-taon ninhulit sa ini ang saro sa sustainable program kan LGU Nabwa sa pusog na litrato kan alkalde kaini Mayor Per Simbulan asin katuwang ang Local Youth Development Office. Kantidad sang rebong peso ang mga naresibi kan mga kahubinan sa Banwaan na Nabwa na dakulang tabang lalo na sa mga kahubinan ng mga nag-aadal na may mga importanteng pagkakagastusan sa saindang pag-aadal sa Banwaan. Para sa Kakampi Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi mo. DWEBFF Rinconada sa Kakampi Network News. Mientras tanto, digdi sa Banwaan na Nabwa sa aga Marso 14, 2025, ang lokal na gobyerno kan Banwaan na Nabwa sa pagikan Municipal Health Office, Municipal Nutrition Action Office, as in kan Municipal Social Welfare Development Office, ang mapadrinog ang inapon na 2025 Buntis Congress, as in matao nin asistensya financial sa 317 mga bado sa mga kababaihan. Ang nasabi ng inisyatiba saro sa mga priority programs ni Mayor Atty. Fer Simbulan na ang fundo gikan sa Gender and Development Fund o GAD Fund para man yun ng taon 2025. Ang nasabi ng okasyon ini kain koneksyon kan nationwide celebration kan 2025 National Women's Month na minapakusog sa commitment kan lokal na gobyerno sa inapod ng maternal health as in women empowerment. Dagdag padigdi sa pagkikipagkolaborar sa provincial government ng probinsya ng Camarines Sur sa liderato
ni Governor Luigi Villaferte. Siring man ni Congressman Mix Villaferte kan Rinconada, ang inapod na Women's Wellness Van ang maging available para magtonin magkakaroon ng healthcare services ang mga bados sa kababayan asin man iba pa mga beneficiaryos ang pwedeng mag-aprovechar kan libreng ultrasound services, laboratory tests, essential medicines asin wellness services kaibanan ang libreng bulog, manicure asin pedicure. Ang nasabi ng inisyatiba, minatong dalan o minataw ng doon sa dedikasyon kan lokal na gobyerno kan Banwa Nanaba asin man Kapitolyo Provincial na masiguro ang kamugtakan, maray na kamugtakan kan mga kababayan, partikularmente ang mga bados ng mga kababayan sa paginin magkakadong healthcare asin support services sa mga ini. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Yan tabi kakamping rin ang mga bareta halili sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena Mabalos. Kakampi mo Network News. Mabalos sa kakamping nga Benny Decena, gikanyan sa DWEB Kamsur. 19 minutos sa makalisa na oras na alas 6 na pagkagas. Aramon man yato ang mga bareta sa pagikan sa tuyan mga pag-iribang, mga kakamping Radio Patrol reporters, digdi sa kakampi partido. KR Partido Kakampi mo Network News. Bureau of Fire Protection na gawa magkakaigwadaan ni na bloodletting activity ngunya na aldaw. Detalles kan bareta Nilo Oriana. Katakot din mga programa asin aktibidad ng Bureau of Fire Protection sa pag-celebrar kan Fire Prevention Month. Magkakaigwa mo niya na daw ng bloodletting activity sa sain ng opisina ang Bureau of Fire Protection sa panuan ng Goa, Camarines Sur. Sigun kay Senior Fire Inspector Vincent Albert Terrena sa improbista kang kakampi news sa sumong pagkaga, makakatabang subot na di-iuman ang blood bank ang Bicol Medical Center kung saan ang mga personahe kan sinambit ng blood bank ang makondusot kini. Sigun pa sa opisyal, dakulaan na tatabangan kan sinambit ng programa, ninhulitaan na ninhulita kong igwanin na mga nangangaypon ng dugo na nagdudulok sa sainda. Madali subotin din niya tatabangan kung kaya dakulang kahinggianan man sa mga pamilya na nangangaypo kan dugo ang pulog na sa mga pasyente. Sigun pa sa opisyal, halin naman subotin din yung programa asin dagmang naman sinang natatabangan o rugdaan mga kapos o sintiyos na pamilyang nagdudulok kasi nagrarani sa sainda, partikularmente mga guwain nyo. Huli kay ni, nangapudan man ang sinambit ng opisyal sa mga gustong magdonara kan na dugo na magsungkusan na sa saindang opisina ngunyan daw tangani na magatabang sa sinambit ng programa. Mientras tanto, sa aga, nakatalaan man na magkaigwa ng district-wide tree planting activity ang mga hipaturan ng bumbero digi sa interong partido area kung saan ang pagtatanong gigibuon sa barangay Himagtukon sa Banuanin na Gunay Camarines Sur asin man makakatabang subot ng daligdi human ang DNR partikularmente sa pagikan sentro sa Banuanin, Goa, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Kuman, Sinidoriana, Marenaga. KR Partido Kakampi mo Network News. Timuan na San Jose liwat na naman na nagapon sa pagbibisita sa mga barangay ka na San Jose, Camarines Sur ngunya na bulanin na Marso. Dadza Prado sa detalyas kan barata. Liwat na nagapunan naman na ginigibong pagbibisita ngunya na bulan kan Marso. Kana grupo kan natin mana San Jose sa panginat kan Spratek Alcalde Mayor Hilmar may pakamara. Maobserbar na sa indang pinag-utob ang sa indang promesa na sa kada bulan na padagos ang sa indang gigibuo na pagbibisita sa mga barangay kung sa indang pagliliber sin pagbibisita iguama na itinataong mihuras na itinataw sa mga residentes kan barangay hali sa Pimban Kamsur sa pamayan kan mabalik na gobernador kana probinsya kan Camarines Sur na si Congressman Elroy Villaferte. Sigun ki Mayor may sobrang nakaugma sa pagmati na sinda na katabang sinagakataw ang grupo kan timbuan na kaugmahan partikularmente sa indang mga solidong suportadores. Nagtaong man na asigurasyon si Mayor may pakamara sa mga namamanuwagan sa San Jose na laumunin na sa na sinda dahil mapundo asin na padagos na pag-isip asin na paghanap nin mihuras para sa namamanawaan lalo na sa solid Villaferte supporters na obserbar pa na nagkakapiranan naman ng mga barangay ang sa indang natapos na bisitahon sa pagsikad kan aldaw ngunya na bulang kan Marso. Para sa Kakampi Network News, Dadza Prado, kakampi mo. KR Partido Kakampi mo Network News. Kakampi mo
Network News. Sa iba pa na mga barata gikan digdi sa partido area sa nga miyembro ka na Communist Terrorist Group o New People's Army ang nagbalik ka loob sa gobyerno matapos na inian na voluntaryo mag-surrender sa mga otoridad sa barangay Bicala, Caraboan na Camarines Sur. Kapig bisto nag-surrender na dati na miyembro ka na New People's Army sa alias Rick na naon sa irarom ka na platon na 2 sa Kilosang probinsya 2. Mantang na pag-surrender kay di na ginaposible ninulis sa pinagsalarong Espersos kana Regional Mobile Force Battalion 5 bilang lead unit, Provincial Intelligence Unit. Karamoan na Municipal Police Station na Provincial Mobile Force Company sa rarom ka na Camarines Sur Police Provincial Office asin na 3rd Infantry Battalion ka na Philippine Army bilang pagpapailing ka na sa iyan na pusog na paninindugan na bayaanan o talikudan na armadong movimiento. Kasabay ka na sa iyan na pag-surrenderyo na pag-turnover ka na dating rebelde ka na sa iyang armas na kalibre 45 nagibo sa nasyon ka na Brazil. Sarong steel magazine doang grenade launcher rounds asin sarong improvised explosive device o IED. Na pag-surrender ni alias Rick o kaya man pigko-consider kan gobyerno na sarong triumpo sa sendang programa na income na ron ang mga natatadapan mga miyembro ka na Communist Terrorist Group na magbalik loob sa gobyerno. Mientras tanto kasunod man ka na pag-surrender ni alias Rick ang dating rebelde ang tataw na ni magkakanigon na tabang kan gobyerno sa paagi kang Enhanced Community Local Integration na Program o ICLIP. Ora seguido ang timuan na Lagunoy sa pamamayan ni Puno nga barangay Manoy Bibot Miranya Buna asa perante para alkalde sa Lindong kan timuan na Kamsur. Nako na sosuportaran na sinambitang grupo pag-abot ka na pilihan sa Mayo taon 2025 sa Rosay paprioridad iyon na pagpapakonstruer ni na merkado publiko sa sinambit ng Banuan. Naday naggibo ka na presenting alkalde JB Pilapil asin magin ka na sa iyang ama na si dating alkalde Delfin na Pilapil Jr. Sa pagkikipag-ulay Kakampi mo. Network News. Sa pagkikipag-ulay ka na KM Kakampi Partido kidating konsyala Estoya Dihita. Sinabi kay nina sa sendang paglilibot sa mga barangay ang pagpapakonstruer ka na merkado publiko ana parte ka na sindang pinaglalatag na plataforma o kaplanuhan oras na sindanaman o sindanaman sa timuan na Lagunoy ana magpugol ka na urenda ka lokal na gobyerno. Sosog pa ki dating konsyal Istoy Dita labi ka importante ang pagkakaiguan ni merkado publiko sa sarong dakulang Banuan arong kan Lagunoy Camarines Sur. Na kung nasa inda day dapat ini na ipasipara kan mga nakaturukan na opisyal ka na sinambit ng Manoan na. Pero sa dakula ini natabang sa sektor ka na pagdinegosyo, madraman ininindugang na ingreso sa kaban ka lokal na gobyerno kan Lagunoy Camarines Sur. Oras niya ito yan, 27 minutos sa makalis ang alas 6 ni na pagkaga. Aramo na niya ito ang mga tinaripo na mga bareta sa paagikan na BBS-FM Naga. Mga kaibanan niya ito duman, si Kakamping Junel Cuba. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat Tul Kakamping Rene o yaman ng mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS-FM Naga. Nangapudan ngunyan si Mary Joy Bustanera, aki ni Michelle Bustanera, napundo na ana pagpaparagamit kan retrato kan sa iyang ina, kan mga politiko urog na itong mga nagpapaluwas nin mga fake news, arog kan na bantay nakaw koalisyon, asin bada ni kabalang Ju Sabal, asin irespeto an sa indang ina.
naanggot si Mary Joy ninuli pati ana sa iyang ina binabali asin ginagamit sa mga fake news laban sa mga Villafuerte kung sain sarala subot nagluluwas na mga impormasyon. Kaya naanggot si Mary Joy ang aki ni Michelle Bustanera na binawian na buhay mantang papuliw na sa indang residensya kana mangyari ang rally dyan sa party kan Kapitolyo Provincial kan Camarines de Sur kan mga kandidato kan administrasyon. Uya si Mary Joy Bustanera, aki ni Michelle Bustanera. Nagrakol po. May gusto po kaya si Mama, amay pa lang po, naglilinig na po yun. Maliksi, mag-iro po, nagtatagabo pa nga niin si Mama, nagtataro, nag-aani. Iyo po. Iyo pa paraling ko minsan kay Bibi. Iyo po. Gamit po kaya mukha ni Mama, kaya po naanggot ako. Iyo po, dahil talaga po. Duman man po sa nagkakalat ng mga fake news. Magpundo naman po kamuta. Gusto mo naman po makapahinga ng tul-tul si Mama. Dahil naman po, nindo gamiton ang mukha ni Mama sa kung ano pa man po. Artiyan kan mga pahayag ni Mary Joy Bustanera ang aki ni Michelle Bustanera. Kaiba pa niya itong impormasyon sa lado lokal. O sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal para makalikay sa anuman na aksidente asin maiwasan ang pagbagsak kan tulay dyan sa Banwan kan Lupig, Camarines de Sur. Ngunyan pala nga naghiro na tulos si Congressman Elry Villafuerte para makaiwas sa anuman na klase nin problema na pwedeng darawon gani. Big pahayag kaya ni Congressman Elry Villafuerte na igwanin sarong tulay sa Banwan kan Lupig, Camarines de Sur sa pag-aadal ngunyan kan DPWH dahil na maaloy asin na pwedeng magabaan sinambit ng tulay sa laog nin sarong taon. Kaya tulos ining ipinagpaabot ni Congressman Elry Villafuerte, Gobernador Luigi Villafuerte kay President Bongbong Marcos na dapat tulos mairay ang tulay asin dahil na paghalaton pa na magkaigwan nin aksidente umagaba. Ang DPWH nagtaumanin asigurasyon na irahayon tulos ang tulay. Sigun kay Congressman Elry, kung magbagsak ang tulay, dahil nagkulang ang mga Villafuerte sa DPWH sa atubangan kaya mismo ni President Bongbong Marcos. Ang tulay dyan sa Lupi, ang tulos na ipinagpaabot ang problema ni nulita posibleng ini magbagsak ngunyan ano man na oras. Kaya digdi ang kongresista digdi nagiro tulos o yan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines de Sur nagbabalik na gobernador. Congressman Ori, may tulay dyan sa Lupi. Ito na, sasabihin na natin sa publiko. Meron dyan tulay sa Lupi na ang sabi ng DPWH, hindi natatagal. Anytime, baka isang taon na lang, magiba na yan. So, ito, sasabihin natin sa publiko. Sinabi na namin sa DPWH yan, sa harap ng Pangulo, na kailangan maayos agad yan kasi huwag na nating antayin bumagsak yan. On record po yan, ha? Sinabi ni Congress Mori. Sabi ng DPWH, aayusin nila agad. Pero ito sinasabi ko, ayos agad yan. Dahil pag yan, nagiba at may namatay dyan, kami hindi nagkulang sa pag-notify sa DPWH sa harap ng presidente na yung tulay sa Lupid na yan magigiba. So malinaw yan. Kasi kung may mangyari na naman dyan, hindi nila pwedeng sisihin kami, si Congressman Ori, dahil ginawa namin yung trabaho namin. No? National road yan, national lang dapat mag-ayos niyan. Then sinabi rin ni Hori, kulang-kulang 10 bilyon ang kailangan para maayos ang disenyo, construction ng Andaya Highway. 10 bilyon. Hindi naman kaya ng 1, 2, 3 taon yan. Pero nagkaisa kami na ang pinakakailangan talaga viaduct. 3 viaduct sa portion ng Andaya Highway mga pahayag na yan ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines de Sur nagbabalik na gobernador kan probinsya ni Camarines de Sur. Dai talaga pwedeng maging congressman si Mayor Nelson Ligacion. Piga paliwanag yan ni Congressman Elry Villafuerte kung taano taday pwedeng maging congressman si Mayor Nelson Ligacion sa laog kan na siyudad Canaga asin 3rd District kan Camarines de Sur. Ninulita sa simple sa naman na bagay
ini dai kayang gibon ni ligasyon arog daa kan pagiging bastos kani na mismo nga an sa iyang sadiri dai kayang disiplinahon da mantang nagtataram kaya an presidente sabal-sabal na si ligasyon asin gustong papundoon an presidente tangani sanang magtaram siya. Dinagdag pa ni Congressman El Villafuerte bilang respeto sa presidente dahil ini dapat ginibo ni ligasyon asin dapat pinapabuelo asin pinapatapos mo ng presidente bago magtaram si ligasyon sa naging gawi ni ligasyon dahil kanina intindihan ang pinag-aapod na rules of order na dapat maparecognize mo na siya bago magngalangala. Alagad bigla na sana napig kuha kani asin nagsawong-sawong nagtaram sa mikropono si ligasyon mantang ang presidente nagdidiskurso sa atubangan kan meeting kan RDC. Uya ang pahayag ni Congressman El Villafuerte ang nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Ulitin natin na makikita mo, hindi siya pwedeng maging national, hindi siya pwedeng maging congressman. Sa simpleng bagay na yan, hindi ka pwedeng saka nakita Pangulo nagsasalita, ihirit ka. Alam mo yan, hindi niya pwedeng ginagawa yan sa kung saan kasi makikita mo, diyan siguro sa City Hall, pwede niyang gawin yan, siya mayor. Pero ang presidente nandun, ang RDC chairman nandun, mga matataas na official ganun, pinapakita mo na hindi mo naintindihan ang rules of order. Kailangan, di ba, Mr. Chairman, may IP recognize. Tama pa hindi? Yes. Ngayon, pag may nagsasalita, hindi ka pwedeng magsasalita sa mic na Mr. President, Mr. Chairman. Dapat magtataas ka ng kamay. Kaya, hindi talaga yung pwedeng maging congressman o anong opisyal kasi hindi siya kwalipikado at hindi niya alam ang mga protocol. Artikan mga pahayag ni Congressman El Villafuerte ang nagbabalik na gobernador kada probinsya nin Camarines Sur. Ta iba pang detalyes kan mga pareta sa lado lokal, matibay na koordinasyon na hagad kan BIPAR Bicol laban sa illegal fishing. Buyit Padere sa detalye. Napag-araman kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR Bicol ang problema na naman kan mga parasira sa Lagunoy Gulf sa buli-buli o illegal na forma kan pagsira. Pakiulay kan ahensya iusit sila kung igwa pa sa ibang lugar. Sigun sa mga saradit na mga parasira apura sa nakulang kakompetensya sa dakop na dadaragin ka silang bitang crescent vessel at sa mga gamit lubi subot sa pagal asin crudo. Ang buli-buli ang ipinagbabawal sa kalagatan kanasyon sa Misakan Republic Act 8550 as amended by RA 10654. Sigun kay BIPAR Bicol spokesperson Wayne Briones, tinawan doon kanina, tinututukan kan BIPAR Bicol ang mga aksyon laban sa gabos na klaseng illegal na pagsira. Matibay na koordinasyon ang apila kaili sa mga parasira at matibay na suporta kan LGU aron kan mga counterpart sa Municipal Agriculture Office pati kan bantay dagat ini para masaway ang illegal unreported as in unregulated fishing para sa kapakanan kan mga saradit na parasira nagahanap buhay. Para sa BBS News, Boyd Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang detalyes kan mga parata sa lado lokal, mga paratukdo na maserbing electoral boards o technical staff sa bulan kan Mayo 2025 eleksyon na nagsasairarom ng unyanin training. Sabi kan Comelec Naga, Darrell Banya sa detalye. Ipinahayag ni Atty. Michael Julia, ang election officer kan Commission on Elections Tigisa Naga, na unya na bulan na Marso nagkakaigwanan ng mga training, siriman seminar ang mga paratukdo dapit sa rules and regulations sa pagdudusir kan eleksyon asin pigtutukdoan man ang mga ini sa operasyon kan automated counting machine. Ini katakod kan nagdanadang na national and local election sa maabot na Mayo. Pero digdi nagwakonusir man ang sa ilang opisina ng mga voters education sa komunidad asin man mga eskwelahan. Mientras tanto, sa Marso 28, 2025, sa pagpuon kan local campaign period, sigun sa official na ini, sibot na ang sa indang opisina sa monitoring sa pagsunod sa rules and regulations kan pagkakampanya kan mga kandidato. Kabali sa indang pigmomonitor ang sukol kan mga campaign materials asin kung sain ang mga ini ipigdalaag o pigkakabit. Pigpapakarahay naman support kan Comelec Naga
ang mga forms na gagamiton sa eleksyon at yung piglilinig naman ang listahan ang mga botante. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang mga barata, inaugurasyon kad bagong terminal kan train nakatalaan gibuhon ngunya na aldaw. Boss o kay Isminda sa detalye. Nakatalaan na inauguraran ang bagong terminal kan na train igdi sa probinsya ni Camarines Sur na kung saan gigibon inidyan sa banwaanin Pili Camarines Sur alas 9 nin pagkaaga. Mismong si General Manager Chubani Miranda ang maatindir sa nasambitan ng okasyon na kung saan ang bago subot na terminal ini makakatabang para sa inkonbinyensya ka na mga masarakay o mga pasahero na malunad sa train. Asin inisabot parte kan inobasyon kan PNR igdi sa Bicol Region. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabitol Kakamping Rini ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi mo Network News. Nabalo sa Kakamping Junel Cuba, sina mga pag-iriba gikan dyan sa 91.9 na BBS FM Naga. Oras na tungo niyan, 39 minutos sa makalis ang alas 6 ni na pagkaga. Balikan niya to na detalyas ka na sa tuya na mga bareta. Bareta sa lado nasyonal na posibleng matubang sa 30 taon na pagkakakulong o habang buhay na pagkakapreso si dating Presidente Rodrigo Duterte sa oras na masintensya nining guilty sa paggalapas sa mga krimen na kontra sa sangkatauhan o kaya man na crimes against humanity. Pahayag ini ni Communications sa Undersecretary Claire Castro. Kasunod ka na pagkakaristar sa dating Presidente sa kapusugan kan mandamiento de aresto na ibinaba ka na International Criminal Court o ICC. Sa press briefing sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi ka na opisyal na antes diretso sa dahig si Duterte. Dadaron mo na ini sa sarong local court. Pagadalan ko na tamaan na pinag-agian na proseso ka na pag-aristar digdi. Sa oras na ma-validate at sinday na ilingaling anuman na irregularidad sa proseso, gikan sa pag-implementar kan mandamiento de aresto, sagod sa pagluwas sa Pilipinas sa kaini ididiretso sa dahig. Sa iba pa na bareta sa lado nasyonal na sa dahig Netherlands na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pinag-report ka na British Broadcasting Corporation ng BBC Webes sa Marso 13 oras sa Pilipinas. Nasa International Criminal Court Detention Facility, nagapalipas ni na pagkabanggian dating presidente sa sarong pribadong selda, na kung nasa luluwagan man ininin pagakan na tulong beses aral daw. Asin igwanin access sa sarong common room, library, sports facility. Doktor asin abogado sa aral daw. Sinabi sa report na nasa iyang inot na pagatubang sa korte in a matter of days. Sa iba pa na barata-barata sa lado lokal, Kakampi mo Network News. 12 personas arestado sa sarungal daw na operasyon na contrawanted person na kana Police Regional Office 5 sa Bicol. Nadakop ka na mga otoridad ang 12 na wanted person sa Bicol sa pinagkondukta kaning mga operasyon. Sa maniba-ibang lugar sa riyon ka nagtalikod na aldaw Marso 11. Kaibanan sa mga nagkadarakop ang rank number 9 na Regional Most Wanted Person ka na Bicol. Na si alias sa wala na arestar sa barangay poblasyon na Sual, Pangasinan kan mga tawan ka na Irusin na Municipal Police Station.
para sa inatubang na kaso kay ning panlulugos. Naarestar man ang Masbate Provincial Most Wanted person na si alias Roger, sarong high-ranking member ka na Communist Terrorist Grupo CTG. Nag-serbi si Roger bilang Commander Officer ka na Platoon 2 sa Kilosang Larangan Guerrilla, South Sub-Regional Committee 4 Bicol Regional Party Committee. Sina may duwang kasong murder. Pero sa senda na nakupman ang duwa pang wanted person sa Masbate, 4 sa Albay, saro sa Camarines Norte, saro sa Siyudading Naga, asin duwa sa probinsya kan Sorsogon. Siguro pa man na kan Police Regional Office sa 5 na padagos ang sendang operasyon kontra wanted persons sa riyon na tanganing mapanimbag ang mga akusado kan gobyerno o kaya man sa sindang managibuan na krimen. 44 minutos sa Makati sa alas 6 na pagkagangon niya na mga tugang sa satuyang na bareta sa luwas ka na satuyang nasyon. Inako ka na Ukraine na proposal ka na Estados Unidos para sa 30 aldaw na initial na ceasefire sa Russia. Ini ang ginaresulta ka na ginibon na meeting o kaya man na pag-urulay ka ng opisyal ka ng Ukraine na sin Estados Unidos na ginibon duman sa Saudi Arabia. Sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na ang bulangon niyan nasa kamutaman ka na Russia. Araw ka na ginibo digdi ang magasagibo manin na pag-uurulay o magkakaigwa manin na meeting para man sa mga representante ka na nasyon ka na Russia. Ninuli sa pagtugot ka na Ukraine. Kakampi mo. Sa inda naman na subot ibabalik ang intelligence sharing asin ang security assistance. Bareta sa kinabanin na Karawat, Dutch athlete Maureen Coster dinara sa ospital matapos na matumba sa marathon. Dinara sa ospital si Dutch athlete Maureen Coster matapos na mawaranin na balanse asin mapadapla sa kasagsagikan marathon. Nangyari ang insidente 3,000 metros o nangyari ang insidente sa 3,000 meters o kaya 3,000 meters sa final kan European Indoor Championship sa Apeldoorn, Netherlands. Ang two-time Olympian ang natumba matapos sa unamasagi kan kapareho niyang runner sa 1,000 meters. Nagpagulong-gulong ang 32 anyos na runner na kung saan tuminama pa sa sementoan na payo kani. Matapos ang nagkapirang oras na pag-mantener sa ospital, nagbalik naman ang sa iyan dating kusog sa social media account kanina siya makatubod sa pangyayari. Nagpasalamat lang siya ninulita dahil matindi ang danyos na sa iyang sinapo. Mga kakampi, nabot na pugitanin oras ni na pamamaaram sa satuyan na mga pagbabareta. Sa Kakampi Network News kunyang pungal daw ni na Webes sa petsa 13 ka na bulan na Marso taon 2025. Sa pangaran ka na satuyan man na kaibanan na Radyo Patrol Reporters. Mga kakamping radyo, DWEB Kamsur sa Ringkunada. 91.9 na BBS FM Naga, siringman ang satuyan na mga pag-iriba, digdi sa KM Kakampi Partido. Sa lado technical, kaibanan niya to si Chief Russell Celos, asin sa pangaran ni Kakamping Jun Bernas. Ang nagadara sendukan ng mga barata, ang sedupong lingkod, Rene Orellosa. Mabalos kan sa indon pagantabay, Marinaga. Kakampi Network News Live. Ladies and gentlemen, here it is. 99.3. 99.3. 99.3. 99.3. This is 99.3. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Mula sa nag-iisang kakampi nyo. 99.3. Kakampi mo. Kakampi Network News.
Network News.